na naman siya sa hukuman. Now, kay De Lima at ang kanyang mga kasamang pwersa ng kadiliman, ang aking mensahe, hayaan. Wala kasing sekreto na hindi maisasa publiko. Sinabi ko naman na ang judge na nag-grant sa kanyang petition para siya maabsulto ay estudyante niya. Hindi niya yan pinasinungalingan. Ang sabi lang niya, kaya. I was about to ask, sir, isn't that a conflict of interest? Attorney Roque, ang pambansang spokes ng bayan, meron po kasing tanong, sir, just a reaction from the Filipino people because they released a statement that then Secretary of Justice, Attorney Laila De Lima and Attorney Chel Jokno will be part of the prosecution team. With regards the impeachment complaint na forward na po sa Senado, ano po yung reaction niyo about that, sir? Hindi na ako nagtataka. Kasi unang-una, yung resulta ng eleksyon kung saan ang mga pwerso ng kadiliman ay nanalo bilang senador, number 2 at number 4, ay nagpapatunay na nagsabuatan na ang kadiliman at saka kasamaan. So yung pagiging abogado ng De Lima at ng Chel Jokno, ayan ay further proof na yung kadiliman at kasamaan ay sani-pwersa. Pero, nagsani-pwersa pa man din sila, tingin ko pa rin, solid pa rin ang taong bayan sa puwersa ng kabutihan. At mananaig pa rin ang mga 2/3. No? At ang resulta nga ng eleksyon ay malinaw. Binabasura na ang Bangag Jr. So, sa akin, kahit anong gawin nilang sa buwatan, mananaig pa rin ang kabaitan at kabutihan. Attorney, yung agam-agam nila na sinasabi nila daw na yung decision in favor of then Secretary Justice De Lima ay how do I say that? Nabaliktad. Nabaliktad. Well, nakakuha na ako ng kopya ng isang desisyon na nabaliktad ang desisyon ng RTC. Ang problema, ang nakita ko lang dispositive portion na nag-grant yung petition for certiorari ng people of the Philippines laban sa desisyon na pabor kay De Lima. At ino-order ang Regional Trial Court na ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso ni Laila De Lima. So bagamat hindi ko pa nakikita talaga yung desisyon at dispositive portion pa lang ang nakikita ko, mukhang nabaliwala ang pagkaka-absulto kay De Lima at haharap na naman siya sa hukuman. Now, kay De Lima at ang kanyang mga kasamang pwersa ng kadiliman, ang aking mensahe, hayaan. Wala kasing sekreto na hindi maisasa publiko. Sinabi ko naman na ang judge na nag-grant sa kanyang petition para siya maabsulto ay estudyante niya. Hindi niya yan pinasinungalingan. Ang sabi lang niya, I do not remember. Na sa akin, incredible. Dahil ako, mas matagal ako nagturo sa kanya, full-time ako, hindi part-time. At walang estudyante ko na naging judge na hindi ko alam. Dahil kada judge na maging na ma-appoint na estudyante mo, that's parang a medal to a professor of law. Hindi ako naniniwala na hindi niya naalala yan. Alam niya yan, at yung isang bagay na yan ay dapat ipinagbigay alam sa prosecution at sa madlang bayan. I was about to ask, sir, isn't that a conflict of interest? Hindi conflict of interest. Anong term yan, sir? Alam mo, I think na-deprive ng due process ang people of the Philippines nang hindi na-reveal ang relasyon. That's a ground for disqualification for a judge, yung special relation. No? Dahil matindi ang relasyon ng law professor at kanyang estudyante. Can you imagine a student convicting a former law professor? Sa akin, hindi. So, dapat yan isinapubliko. Now, kung isinapubliko yan at hindi nag-object ang prosecution, wala salang problema. Pero, sinikreto. Sir, on another note, sabi nila, with regards to the, hindi pa yata yung final, no, yung result ng election, were you even surprised that some senators who happen not to be showing sa tinatawag surveys, bigla na lang napunta doon sa highest, parang hindi highest, considerably high ranking ng top 12 sa Senado? Well, ang mga ehemplo dyan ay si Senator Bato na palaging nasa 6 to 12 at saka si Marcoleta na hindi nag-figure sa top 12. Correct. Well, yan naman talagang resulta ng pagtiwala ng tao kay Tatay Digong. Now, hindi ibig sabihin na dahil hindi mas maraming nanalo sa Duterte 10 ay mahina endorsement ni Presidente, ha?
ang mga boto ng mga Duterte ay napakataas kung ikukumpara mo kung hindi sila na-endorso ni Presidente Duterte. Kaya lang talagang ang politika sa Pilipinas, nandiyan na yung kasikatan at saka nandiyan na yung pera. Pero dahil pumasok naman at naging mas mataas pa si Bato de la Rosa at saka si Marcoleta doon sa inasahan natin, patunay po yan na talagang isinuka ng taong bayan ang mga puwersa ng kadiliman at ng kasamaan, miski sila ay nagsaning puwersa pa. At syempre, ang importante talaga, ligtas na si VP Sara sa impeachment trial dahil meron na tayong 6 na solid at ang pagpipilian na lang natin para sa 2 pang kinakailangan na boto, kailangan lang natin 8 para ma-dismiss yung impeachment trial ay 2 magkapatid Cayetano, 2 magkapatid na Estrada, Mark Villar, Joel Villanueva. So, sa 6 na ito, 2 lang kailangan natin para mabasura na yung impeachment complaint. And I think it's in the bag. The VP will not only stay as Vice President, but if I had my way, at kung ang taong bayan talaga ay maghuhusga, baka sooner than 2028, magiging presidente si VP Sara. And then after that, attorney, they will have 1 year na parang 1 year pa hindi sila makafile ng another impeachment complaint. Oh, yes, there's a 1-year bar. So the next impeachment that they can file, alam mo may issue pa dyan kasi nasa Korte Suprema pa yan. Oo. In fact, hindi pa nare-resolve yung issue na palibasa yung 3 naunang impeachment complaints ay hindi pinansin ng Kongreso at ang pinansin ay yung pang-4 kung itong pang-4 ay barred ba kasi siya ay in effect the 4th complaint within 1 year. So hanggang ngayon wala pang resulta yan. Exactly, subjudice. Okay, oo, sub judice pa yan. Okay? So anyway, yan po yung aking mga reaksyon doon sa pinagyayabang nila na ang kadiliman at ang kasamaan ay sasama sa prosecution. Mabuti po yan para mabasura silang malampaso at makita ng taong bayan kung gano'ng kawalang merito yung kaso laban kay VP Sara. Attorney, po na isa pang question. Yes, of Sabi course. nila na the biggest show of support talaga ay yung nangyari sa gubernatorial candidacy race sa Cebu. Kasi si now Governor Pam Maricuatro, which was proclaimed already, ano lang siya, silent lang siya. She doesn't have money, she doesn't have businesses, but she won the gubernatorial race. Nagpapasalamat po ako sa mga minamahal kong kababayan sa Cebu. Nagpapatuloy lang po yan ang mga Cebuano may prinsipyo, may paninindigan. Hindi nagpapadala sa kasikatan, hindi nagpapadala sa pera dahil limpak-limpak ang pera na ginastos ni Gwen Garcia dahil helicopter dito, helicopter doon dahil binibigay ng isang gambling lord ang kanyang transportation. No? And yet despite that, panalo pa rin si Pam na walang pera, walang track record, walang kasikatan. Nagpapatunay po yan na talagang kapag ang taong bayan ay nanindigan laban sa kasamaan, laban sa kayabangan, laban sa pagkalaki ng ulo, hindi magtatagal sa pwesto ang mga taong nagtaksil sa katapatan o sa trust ng taong bayan. So congratulations, Pam! Governor Pam! Attorney, ano yung masasabi mo sa mga detractors mo na pilit nilang sinasabi na yan, dapat lang ganyanin yan si attorney kasi ganito, ganyan, protector ka daw ng pogo, ganito, at saka ngayon, na-bar daw nila yung application mo for asylum dito sa Netherlands at mismong, sabi nga daw attorney, ang DOJ daw, they will try to intervene with respect to your... Dear DOJ, please do that para lalong lumakas sa aking petisyon. At sa mga nagpapakalat na fake news pa more! Dahil mapakoy na deny na asylum, instant deportation na po yan dahil yan ang gusto mangyari ng Marcos. So, mag-ingat po sa mga fake news, lalo na dito sa mga nagpapapansin na mga taga-Netherlands na hindi walang pumapansin dahil ang lahat ng tao, si Alvin and Tourism lang ang pinapansin. Inggit ka lang kay Alvin and Tourism! Kaya ikaw nagpapapansin. Dahil ikaw, walang pumapansin sa'yo. Tsepwera ka dito sa Netherlands. At yun lang ba, wala ka namang last statement or concluding statement? Ang mga kadiliman at kasamaan, hindi kayo mananaig. Thank you, Nandito attorney. na po ang liwanag. Thank you. Bye-bye! Konting kulo.